What's up, KG? Tayo ay nagbabalik para sa isa na namang update sa mundo ng NFT. Ang susunod na pag-uusapan natin ay, grabe, pinuyat talaga ako ng game na to. Nag-a-alarm pa ako dito para lang hindi ko ma-miss yung mga resources ko. Excited ka na ba? Ako rin. Pinapakilala ko sa inyo ang Craft World. Let's go! Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa X account ng Angry Dynamites. Sila ang developer ng Craft World. So sa X, meron silang 63,000 followers. I-check natin ang kanilang white paper, bibigyan natin ng review at kung ano yung magiging rate natin doon sa kanilang white paper. So tara, tingnan natin. Okay, so punta tayo sa Craft World. Ito yung kanilang pin post. Sa mga gusto nga palang mag-follow sa kanila, kung magustuhan nyo tong game na to, so i-follow nyo lang sila sa Twitter, Angry Dynamites Lab. Ayan, so nandito tayo ngayon sa kanilang light paper. Sa Voya Games, sila yung developer ng Craft World. So, basahin natin. Voya Games. Voya Games built a player-owned economy powered by blockchain technology to introduce millions of traditional gamers to this new gaming experience. To achieve this, we are creating a ecosystem of interconnected games beginning with the first titles Craft World and Project Voyager. Yan. So, player-owned economy siya. So, pag sinabing player-owned economy, we want to create users directly influence all aspects of the game economy. Resources are only generated through gameplay rules, resulting in natural scarcity and giving them intrinsic value. Blockchain tech ensures real ownership, allowing players to trade resources freely with one another. So dito, ini-introduce nila talaga sa mga players yung tinatawag na ownership pagdating sa paglalaro ng mga games sa Craft World. Masasabi din natin dito na mas maiintindihan nyo yung blockchain through gaming kung para saan ba talaga yung mga NFT, yung ano ba talaga yung blockchain. Kaya dito, magandang step siya para mas maintindihan ninyo yung ano ba talaga ang gamit nila. So, onboarding players, our mission is to introduce traditional gamers to blockchain gaming in a playful and intuitive way. We provide frictionless onboarding with a simple one-click play experience that requires no initial account or wallet setup. So dito, napakadali lang niyang laruin. Hindi kagaya ng ibang games na kailangan mo ng wallet. So pag naglaro ka dito, mabibigyan ka nila ng sarili mong wallet na naka-attach na doon sa game. Tapos yun na yung magiging address mo. Gamit lang yung email address mo. Para yun na yung magiging sarili mong wallet. So, kakaiba siya, di ba? Web2 game siya na in-integrate sa Web3 game. Kaya, ganun na rin ka pino yung kanilang laro. Kasi syempre, mas iba talaga yung mga laro sa Web2 game kaysa sa Web3 game. Kasi ang Web3 game is nagsisimula pa lang. So, sa Web2 game kasi, yun yung mga nakasanayan natin ng mga laro. Sa mobile, kagaya ng ML, COC, ayan. So, yan yung mga example ng mga Web2 game. Sa Web3 game, so, in-integrate nila yung laro nila, nilagay nila sa blockchain, sa Web3, para magkaroon ng real ownership pagdating doon sa laro. So, dito, ina-encourage nila yung mga Web2 gamers na mag-jump in or i-try yung Web3. So we understand that many Web3 games companies make similar promises. The difference is, ito daw yung nagkaiba, Voya Games is fully committed to delivering on these ideas. We currently have live games that demonstrate a functional player-owned economy with more than 25 active tokens across Craft World and soon to launch Project Voyager. Totoo to, kasi pag nilaro mo siya, no, maraming mga resources doon na talagang tradable siya.
yung mga nagagawa mo, nakikreate mo doon sa laro is mga token siya, resources siya na pwede mong ibenta sa open market. No? Our games have attracted 50,000 monthly active players from both Web2 and Web3 communities who have completed over 1.1 million swaps within the player-owned economy. Most importantly, we have fostered a loyal and long-term focused community supporting this vision. All these achievements have come originally on a testnet without financial incentive. Our players enjoy exploring and shaping the possibilities of true player-owned economy. Nag-start sila dun sa tinatawag na Project Voyager. So, nilaro ko yon. May mga task kang gagawin doon sa Project Voyager tapos magkakaroon ka ng tinatawag na reward once na achieve mo yung mga milestone na yon. Nakakatuwa siya kasi habang nag-enjoy ako doon sa mismong Craft World na mismong game, merong mga mission or task pa doon sa Project Voyager na gagawin mo doon sa Craft World. Ang ganda ng transition niya talaga, kakaiba siya. So, after nung matapos yung Project Voyager, na-airdropan kami. Depende dun sa naging practice namin dun sa laro. So, once na na-meet mo yung ganitong criteria, umabot ka dun sa rank, alam ko top 20,000 player yon, no? So, na ma-airdropan ka once na nilaro mo siya. So, tapos na yon. So, nandito tayo sa nag-integrate na sila into Web3. So, malalaman natin kung ano pa yung iba pang naging development after ng Project Voyager. Ngayon, ano ba yung Craft World? Craft World is the central game of the Voya ecosystem. It is casual resource management game available on web, Android, iOS, and Telegram. Player assist elemental dinosaurs creatures known as dynamites to rebuild a shattered earth and ultimately escape it. Galing nyo, yun yung kwento niya. So, meron daw isang mundo kung saan isang reason na nasira. So, kailangan nilang maka-escape doon. So, kailangan nilang mag-build ng economy, gumawa ng rockets, gumawa ng mga satellite para makaalis doon sa lugar na yon. The core loop is simple: collect, craft, trade, build. But by connecting to the player-owned economy, it adds unlimited depth to the gameplay, designed for both Web2 and Web3 gamers. Craft World combines engaging gameplay, a player-owned economy, and active community collaboration. Ayan. So, dito sa baba nakalagay, unlike many Web3 titles that retrofitted blockchain tech into existing games, Craft World was built from the ground up with blockchain in mind and was designed to fully unlock what ownership and interoperability can actually look like in practice. Ayan. So magandang magandang guide ito para sa mga bagong mga developers na magsisimula pa lang sa Web3 or yung gusto na lang maggawa ng mga NFT game gamit yung blockchain technology. So, mas maganda talaga i-testing nyo muna sa Web2. Kasi sa Web2 kasi, siyempre pagandahan ng game dyan eh. So, siyempre kung trash yung laro mo, wala rin talagang may gustong maglaro niyan. So, hindi mo rin talaga siya ma-market na maayos, lalo pagdating sa Web3. Expecting na pag sa Web3 is may mga rewards, pwede kang pagkakitaan, no? Kaya, talagang dapat is dun pa lang natetesting na kagad kung okay ba, smooth ba yung gameplay, okay ba yung economy. Na-testing muna doon sa pace na kung saan hindi talaga kailangan na bumili ng isang player or gumastos ng mga tao para lang masabi na effective yung ganong klase ng sistema. So, maganda example ito, magandang guide ito para sa mga bagong developer na gagawa ng mga games. Gameplay. Core gameplay loop. Player mine basic resources such as earth, fire, and water, and process this into advanced materials using factories. Refined goods are essential for upgrading buildings, unlocking new research, and contributing to shared
construction effort, efficient factory layouts, and strategic land management enhance production speed and enable deep game progression. So, ganun siya. So, may tatlo daw klase ng resources na kailangan mong i-farm. So, yung earth, fire, at saka yung water. Once na nakapag-farm ka na ng mga item na yon, so magpo-progress na yung iyong account, no? Para makapag-unlock ka ng new lands, advanced research chains, and research possibilities. Each unlock zone brings new production opportunities, promoting strategic long-term planning and gameplay optimization. Ayan. So, yung mga resources na yun talaga yung para mga raw materials mo para makagawa ng panibagong mga materials na gagamitin mo para mag-create ng another factory, mag-expand ng mga land, at mag-upgrade pa ng iyong mga factories para makapag-produce ka pa ng mas okay, mas better na mga materials. Sa collaborative masterpiece, ito ang pinakagusto ko dito. Masterpiece are large-scale projects central to community collaboration. Players collectively contribute resources to complete this narrative-driven milestone, receiving shared rewards, additional XP, and recognition on global leaderboards. So dito naman, no, meron silang tinatawag na masterpieces. Yung masterpieces na yun yung parang pagtutulong-tulungan ng lahat ng naglalaro ng Craft World para i-produce. May mga materials yun na talagang halos thousands or millions yung materials na kailangan para makumpleto ng community. Then, may rewards din yun. Siyempre, kung top contributor ka, mas malaki yung magiging reward mo. Pero paano kung kagaya ko na hindi naman ako top contributor? Anong pwede ko makuha? So, may mga makukuha ka rin doon ng mga rewards na talagang hanggang level 10 yun eh. So, may makukuha kang mga rewards na which is talagang magiging parang isang patunay na sumali ka doon sa mismong event na yun. So, nagkakaroon ka ng mga stickers, mga avatar, magkakaroon ka ng experience. Minsan, pag may mga event sila is talagang meron ding nakukuha ng mga talagang mga some ownership na pwede mong gamitin doon sa game. Next is dynamic economy. Every in-game resources along with our upcoming utility token DinoCoin can be traded freely in a live marketplace driven by supply and demand. This active economic system lets players strategically buy, sell, and reinvest their resources. So, hindi na siya upcoming. So, online na siya ngayon. Nandito na siya sa mismong laro. DinoCoin. Yung, kung mapapansin nyo dito, ayan. Yung DinoCoin, yun yung pinaka-central currency dito sa game. Then, yung mga resources, siyempre, ayan. Yung earth, water, fire, mud. So, iba't iba yung presyo niya. The more na tumataas yung gumaganda, yung resources, is mas nagmamahal siya. So, yun nga, once na basic economics, no, kapag mababa yung pagka-demand yung isang produkto, mas tumataas yung presyo niya. Pero pag less demand, mas bababa siya. So, talaga nagpa-fluctuate yung presyo nito kada araw. Depende. Kaya kailangan, alam mo kung ano yung mga resources na dapat mong pinoproduce with limited space na kailangan mong punuan para makakontribute ka dun sa economy ng Craft World. Okay, Web3 integration. Fire and Water Dino NFTs provide passive resources generation boost on corresponding land plots. These NFTs tradable on external marketplaces enhance gameplay without being essential for progression. Okay, so dito kasi, once na naglaro ka, nagsimula ka maglaro, so meron ka na kagad isang dino na po-produce, yun yung earth. So, lahat tayo mag-isimula na meron tayong earth talaga. So, itong dalawa na to, yung Fire and Water Dino, is choice nyo na lang to kung gusto nyo bumili. Wala nito sa Ronin, kundi mabibili mo nyo siya sa OpenSea. Doon nyo siya mabibili. So, Ethereum naman ang ipambibili nyo dito.
So dito, siyempre, iba yung advantage kapag meron kang water at saka fire na dino kasi nakakapag-produce sila everyday ng ganong resources, tapos pwede mo maibenta sa market, tapos yung napagbentahan, ibibili mo rin ng resources na kailangan mo para mas makapag-produce ka pa ng mas magandang material para sa'yo. So, makakapag-upgrade ka rin ng mas mabilis once na meron ka nitong mga to. Yun yung advantage niya. Pero hindi siya necessary. So, maganda lang dito, matatatayin nyo yung laro libre. So, may experience nyo yung laro ng libre. So, decision nyo niya kung gusto nyo bumili ng fire and water dino. Next tayo. Event system and partner integration. So, nakakatuwa din tong event system nila, no? So, nagkakaroon ng another plot or may event silang lugar kung saan, kunyari, nung nakaraan lang is yung sa Fishing Frenzy, nagawa silang event doon, no? So, doon naman is kailangan mo mag-deposit ng fish para makapag-produce ka na mas maraming, ng ganun din, ng resources din, tapos gagawin mo siya. Meron din kayong pinupunong masterpiece kung saan may rewards din yun. Meron din dati yung Axie naman, no? Once na meron kayong mga collectible Axie, may additional worker ka, may mga worker din kasi dito, no? Na which is nagpapabilis ng production rate mo. Ayun, para kang nag-handle ng isang production area. Ganun siya. So, ang endgame objective, the ultimate goal of Craft World is collective. Players worldwide help the Dynamites complete their interstellar rocket, the final masterpiece that concludes Earth's chapter and launches next exciting phase of the game. Yun ang maganda dyan. Nakikita nyo guys, meron siyang kwento. So, once na nagawa na daw yung final masterpiece na makakasurvive na yung mga dinosaur doon dahil sa pag-create nila ng mga factories, magkakaroon na ng next exciting phase doon sa laro. So, dito natin makikita yung difference ng mga games na which is game focus na NFT game doon sa talagang kitaan lang. Yun kasi ang kailangan natin na tingnan din pagdating doon sa mga tinatry natin na mga play to earn game. Kasi sa totoo lang, kailangan mausisa ka pagdating sa mga ganung bagay. Basahin mo muna yung pinakaplano, yung white paper nila. Minsan kahit na sabihin na natin na ganun, yung maganda nga yung game or kung ano man, syempre titingnan din natin kung talaga bang enjoy ba siya laruin. At kung may kakaiba ba sa kanya, may something sa kanya na susubaybayan mo. Diba? Next tayo. Why Craft World? We choose to start with a resource management game because it allows us to establish a deep and functional game economy effectively. This genre naturally supports the creation of a player-owned economy due to its clear resource mechanics. Craft World draws inspiration from games like Factorio, but our approach focuses on simplicity, accessibility on mobile devices, and strong social element. Ito yung mga reason as a starting point. Nakakatawa, no? Ibig sabihin, meron pa silang ibang plano. It naturally provides an engaging gameplay. Totoo yan. Na-hook talaga ako nung una ko nilaro to. No? Tapos, the straightforward core gameplay loop simplifies onboarding, ensuring players quick grasp how the game works. Napakadaling intindihin. The resource management genre appeals broadly to a diverse audience, including both dedicated gamers and casual gamers. Totoo yan. Lalo na kung umabot pa nga ako sa point na ginawa ko yung mga factory ko, plinano ko siya, talagang sinulat ko siya sa papel kung ano yung mga factory na gagawin ko para lang maisabay ko sa pagtatrabaho ko. Kasi ang gusto ko is yung talagang mga fast moving na mga produkto. Halos nakabantay lang ako na nakabantay dun. Hindi na ako makapagtrabaho dahil nakabantay ako dun sa phone ko every 30 minutes, every 45 minutes kailangan kong buksan. No, lalo na nung panahon ng Project Voyager, no? Kaya talagang kasi siyempre gusto kong malaman kung ano yung mga pakulo nila dun sa kanilang game.
Next ay development costs for resource management games are comparatively low. This allows us to release updates quickly and frequently, enabling us to identify and address issues early based on the player feedback. So ayun, no, nakikinig sila sa community. Tsaka mas madali daw i-manage yung ganitong klaseng mga game. Kaya talagang yun, once na may konting mali or may issue, may pangit na feedback yung community, so na-address agad nila. Because the game attracts a wide variety of users, players' acquisition costs remain lower compared to other gaming genres. This means we can efficiently scale our players base without overspending on marketing. So yun nga, sabi ko nga, gusto ko na i-try ninyo yung laro. No? Kasi napakasimple lang niya, hindi mo kailangan maging hardcore gamer para lang i-try itong laro. So kahit casual ka lang, kahit yung pindot-pindot lang gusto mo or libangan. Naalala ko nga yung kasama kong yung katrabaho ko is 56 years old na siya. So nilalaro niya, nakakatuwa ako kasi inintroduce ko sa kanya yung panahon na may Project Voyager, no? So nakikita ko naglalaro pa rin siya kahit tapos na yung Project Voyager. Ganun siya na-hook din, no? So imagine niyo 56 years old na yon. Pero nakakasabay pa rin sa ganun laro. Bakit? Kasi simple lang siya. Napakadali niyang intindihin. At isa pa, talagang exciting siya pagdating dun sa economy side ng Craft World. Next tayo. Traction. Craft World is currently running on a test net without any financial incentive for players. This approach allows us to accurately test whether the gameplay itself is genuine, engaging, and capable of generating sustainable revenue. Additionally, the absence of incentive significantly reduces bot activity, giving us authentic and reliable performance metric. We are pleased to share our initial result. Yan, totoo to. No? So, nagsimula talaga sila sa game. So, once na nilaro mo siya, so walang mga bot kasi wala ka naman magiging reward once na naglaro ka. So, good move ito. Sabi ko nga sana gayahin ito ng mga future developer na gagawa ng mga games dito sa mundo ng cryptocurrency at saka blockchain. Ayan. So, ito kasi yung mga record nila. So, tapos na to no? Nagawa na nila to, nakapag-onboard na sila. May mga rewards na rin kasi sila ngayon. Ayan. So, performance marketing, mainnet. Next tayo, partnership. So, utility for partner project. Many crypto projects issue tokens or NFT but struggle to provide ongoing utility for holders. Craft World offers immediate value by integrating these tokens into gameplay through special partnership events. Ayan. So, sa win-win-win partnership. Players get a new, engaging way to use their tokens, earn rewards, and discover Craft World sa mga partners. Gain increased token utility and exposure to our player base. Tapos, Craft World naman, gains new players, fresh content, and deeper community connection. So, win-win-win partnership talaga siya. So, ito yung nag-create daw ng Stephen, naging partner din nila. No? So, meron din late na kasi itong hindi updated itong kanilang pero ayun nga, nagkaroon sila ng partnership sa Axie Infinity, na-integrate yung Axie Infinity doon sa game, tapos yung Ronk, which is Rise naman ang ginagamit na token, tapos yung ngayon is yung Fishing Frenzy, na fish naman yung ginagamit. So, na-expose, no? Ang galing ng nila, marketing nila. So, once na may nakita yun ng kagaya ko, lalaro ako ng Axie, tapos nakita ko na, may game dito na in-integrate yung Axie. Kailangan mo lang maglagay ng excess token doon or kung ano man. Meron akong extra excess token na mapapalitan nyo ng currency doon sa mismong laro. So, malalaro ko siya na i-introduce ako doon sa laro na yon. So, ang galing lang kasi lahat ng mga games na once na naging partner nila is na i-introduce sila, lumalaki yung player base din ng isang laro dahil siyempre, nakikilala, din yung advertisement din yun Kunyari, ikaw naman is naglalaro ka lang ng Craft World, di ka naman nag-Axie, then nakita mo may Axie, ano ba yung Axie doon? Naku, curious yung tao, no?
Ang galing ang galing ng kanilang marketing ang galing ng kanilang strategy kung paano nila nilalaro yung mga bagay-bagay. So, next tayo. Implementing a player-owned economy. Dito mamaya, mas maiintindihan natin to. We previously outlined our vision for a successful player-owned economy. The following paragraphs detail how we are implementing this vision within Craftworld. Our approach is to build around 4 core principles: ownership, real scarcity, market driven by supply and demand, and adherence to the fundamental of the law of value. So ito nga yung sinasabi ko kanina sa inyo. Pag ang isang item o isang material is talagang demand at kakaunti ang supply, tataas yung value. Pero once na yung demand niya is bumaba, tapos ang taas ng supply, so bababa yung value. Nakikita nyo, parang basic economics talaga siya. No? So, ganun umiikot yung laro. Ownership. So, may dalawang kategory doon ng full owned chain asset. Yung token, tsaka yung NFT. Once earned, players have completed ownership and control over this asset. Ulitin ko lang baka iniisip ninyo ang resource token nila is yung Dinocoin. Hindi lang yun. Yung mga na-earn mo, yung mga na-produce mo ng mga resources kagaya ng mud, water, earth, fire, lahat yan resource token. Lahat yan pwede mong ibenta sa open market. Sa Ronin Network, doon sa kanilang Ronin Market, binibenta yan. No? Pwede mong bilhin yan kung magkano nila ibinibenta, then gagamitin mo doon sa sarili mong account para makapag-produce ka. Lalo na kung nagmamadali ka, gusto mo nang i-upgrade. Pwede ka itong magbenta ng resources. Kunyari, ang dami mo ng, kung sabihin na natin, marami ka ng fire. So, ibenta mo na yung mga fire mo kasi para maging Dinocoin yun, tapos yung Dinocoin naman ay pambibili mo naman ng gusto mong resources. Ganun siya. So, ayan nakalagay, can be freely withdrawn from the game as ERC20 token or deposited back into the player's game account at any time through smart wallets. Yung mga NFT naman nila, ganun din. So, pwede mo rin silang gamitin dun sa laro na nakakapag-produce. So, may dalawang NFT yun. Yun yung Fire at saka yung Water Dino. So, ito na nga yun, Dino NFT. So, Dino NFT serve as the only method of generating water and fire resources. Sila lang ang pwede mag-produce. Owning this NFT provides passive resource generation, delivering between 5 and 20 resources per hour, depending on NFT rarity. Ayan, so may mga rarity pa. No? Tapos trust. By enabling real ownership, every in-game asset genuinely belongs to the players. This sense of ownership enhances the value of player time and the foundation for a sustainable and transparent economy because all assets in circulation are player-generated or earned. Ito yung talagang so ikaw, ako, at kung sino man yung mga naglalaro, no, tayo ang gumagawa siyempre kung pare-parehas tayo nag-generate ng earth at lahat tayo nakapuproduce ng earth, siyempre, bumababa ang presyo niyan. Pero, once na lahat naman tayo nag-upgrade at kailangan naman natin ng resources na earth para mag-upgrade, so tataas yung value na yan. No? Hindi sila ang nagpo-produce ng mga resources, tayo. 'Di ba? Ang ganda. So, tayo yung gumagawa ng economy dito. So, kailangan alam natin kung pag-aaralan natin ano ba yung mga resources na magandang i-produce. Na which is pagdating doon sa market, no, makakapag-trade in, trade out ka dun sa market. Depende doon sa priority nung mga factories mo. Next tayo, scarcity. Ayan, the core principle of Boya's player-owned economy is scarcity. Yun na nga yun. Kaya siyempre mas kakaunti yung isang bagay or kulang is mas tumataas yung value niya. No? NFT-gated resources production, raw resources enter the economy only through player-owned Dino NFT, which produce fixed amounts regularly. Players must trade actively to obtain resources they cannot produce themselves. Ayun yung sabi ko kanina. Free basic Dino for onboarding. Ayun nga, may free Earth Dino.
Player-driven supply, players acquire resources exclusively through their own effort or trading. Ayan. Tapos, meaningful progression, maintaining scarcity ensures meaningful progression without tedious gameplay. Ayan. So, law of value. This economy follows a clear principle called the law of value. Input plus effort equals output. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagpupuyat pa ako para lang laruin ito, para lang ma-receive ko yung mga resources na kailangan ko. Kasi may oras siya, kunyari, para makompleto mo yung resources, gumagawa ka ng steel, kailangan mo ng 2 hours. So, i-alarm ko yon. Naglalagay ako ng 2 hours, tapos may kasabay naman siya na kailangan ko mag-produce naman ng stone ng 6 hours. So, ng 3 hours. So, mag-overlap sila ng 1 hour. Kaya kailangan naka-alarm din ako sa mga oras na yon para makapag-produce pa ako ng iba. No? So, effort talaga. Para makapag-produce ka ng mas magandang output. Next tayo. Yan, so supply and demand, yung Dinocoin, yun yung heart ng Craft World, no? So yung Dinocoin, sabi ko sa inyo, yun yung currency niya. Siya yung currency ng market. Tapos decentralized trading, so pwede ka rin mag-trade kasi doon sa mismong game. No? May mga swap ka na pwedeng gawin para kunyari, nakita mo, bumaba yung presyo ng Earth, bumili ka ngayon. Once na tumaas yung presyo ng Earth, benta ka ngayon. Ganun siya. No? So, market-driven prices, every executed trade directly impacts the price of the resources. So, yun nga. No? So, once na ma-demand nga yung isang bagay, mas tumataas yung value niya. Law of supply and demand. Liquidity provision, decentralized exchange, require liquidity pools. Ayun. So, sa na to, once na nakalabas ka na doon, gusto mo magpasok or maglabas ng resources doon sa iyong mismong laro. So, liquidity provisioning yun. No? Transparency and trust. Every trade takes place on the public blockchain, allowing anyone to audit transaction, track market activities, or analyze trading volumes. Ito yung main reason kung bakit ako sumusuporta din ako doon sa mga senador, yung mga congressman na sumusuporta sa blockchain. No? Kasi dito talaga magiging transparent lahat. Yung mga lumalabas at pumapasok na pera dito sa ating bansa, once na na-integrate yun sa blockchain, pwede na nating i-audit yun freely, nasa open market at hindi nila yung mababago. Bakit? Kasi meron ng certain na addresses na nangyari dun sa transaction na hindi yun basta-basta hindi yun ma-edit or mababago pa. So doon pa lang is talagang ewan ko, nagiging political na rin ako, no? Pero balik na lang tayo dito sa laro. So dito, malalaman natin kung may corruption nangyayari dito sa laro. Bakit? Kasi makikita natin siya through blockchain. Malalaman natin doon kung teka, yung developer namin nagdadump ng mga resources. Pinaparami na, pinapalobo nila yung resources. Malalaman naman natin yun dito. So, dito naman sa Craft World, no, hindi ko pa siya na-experience hanggang ngayon. Bumababa yung value niya bumababa yung value ng Dinocoin. Bumababa yung value ng lahat. Bakit? Kasi tuloy-tuloy, ang daming players eh. So, nagpo-produce lang yun na nagpo-produce ng mga resources. Ngayon, parehas ba yan ng kagaya na nangyari sa SLP? Hindi. Bakit? Kasi kahit mag-produce ka na mag-produce, once naglabas sila ng panibagong update at kailangan ng gumamit ng mga resources ng mga naipon, baka kulangin pa yung mga resources na na-produce ngayon. Ganun siya. Ganun yung ganun tumatakbo yung gameplay niya. Galing, di ba? Next, user acquisition and onboarding. So, sa mga Web3, kagaya natin, nasa Web3, gamers are still in a niche group. So, maliit pa tayo. But they're highly engaged of open, willing to spend on NFT and token. Totoo yan. They tend to be active in communities, value digital ownership, and contribute to their organic growth through strong network effects. Their willingness to spend is often driven by a mix of utility and speculation.
Sa Web 2 naman, so mas malaki, mas larger audience. Nagastos sila ng pera para mag-enjoy. Ayan. Yan yung mindset na dapat is meron din tayo dito sa Web3. Willing tayo mag-spend ng pera doon sa mga games na talagang nag-enjoy tayo. Hindi dahil sa kumikita, no? Yun ang naging difference, no? Dahil sa Web3 kasi ang kaya na market na okay siya kasi play to earn, 'di ba? Yun kasi yung mindset na dapat tinatanggal na natin. As a Web3 gamer, no? Willing din akong maggumastos sa mga NFT, willing akong gumastos ng pera para dito kung nag-e-enjoy ako. Yun kasi ang yun kasi ang aking adhikain dito, no? Gusto ko mas maintindihan pa ng mga tao yung kung bakit at kung ano yung dapat tandaan sa pagkilatis sa mga games na ito, no? So onboarding, to build a thriving player-owned economy, we need both groups. The Web2 gaming market is worth 100 billion and tapping into its key to reaching scale. We already seen Web2 gamers discover Craftworld, explore Web3 mechanics for the first time, and genuinely excited. So, di ba? So, ayan siya. May motivation nila is fun. Tapos sa Web3 naman, fun and prestige and profits. Tapos needs, low barrier of entry. Ito naman, transparency and full control of asset. So, yun yung difference ng Web2 sa Web3. Na once na nag-jump in ka from Web2 to Web3. Growth channels, traditional game use acquisition, targeted ad campaign, community building and partnership, Web3 platforms, token integration. Okay. Potential audience, 3.2 billion gamers worldwide. Highly engaged audience with high spending potential and strong community affinity. 'Di ba? So, nakalagay dito, onboarding Web2 players to Web3 with minimal friction to unlock full spending and engagement potential of a huge audience. Plus, grow Web3 native user base. Ayan. So, nakikita ninyo, no? Yung pag-ship ng mga Web2 gamers to Web3. Ano yung dahilan kung ba't naman sila magwe-Web3, no? Kagaya ng pag-discuss ko sa inyo na ano yung dahilan kung bakit kailangan natin mag-aral pa tungkol sa mga NFTs, blockchain, or crypto. So, sila din, pinapakilala nila yung NFT, crypto, tsaka blockchain through gaming. Maganda yung kanilang paraan para mapakilala sa mga tao kung ano ba yung blockchain at NFTs. Next tayo is onboarding Web2 players. One-click play. Players should be able to click and play immediately. Ayan. No? So, pinasimple nila yung laro. Play to learn. No? Instead of starting with play to earn, we focus on play to learn. No? Kailangan pag-aralan mo muna yung laro bago ka mag-invest, bago mo isipin kumita. Kailangan alam mo kung ano yung nilalaro mo. Through gameplay, players learn what it means to own asset, how tokens and DeFi work, and why Web3 gaming is different. Ayan. Community. Community plays a key role in onboarding. We encourage experienced players to mentor newcomers through an incentive program. No? So, meron din. So, yung mga content creator na merong mga community na na-establish, no? So, ni-incentivize nila yan. Kaya napakaganda rin na talagang suportahan ng mga content creator. Siyempre, pangit naman yung mga content creator na puro kitaan lang yung sinasabi. Kikita ka rito once sumali ka. So, hindi siya magandang paraan para mag-onboard. Kasi once na sumali yan at nalugi, wala na, hated na nila habang buhay yung blockchain, crypto, lahat. Basta pag narinig nila yung wala, crypto, scam yan. Ganun na mangyayari. No? Performance marketing, Web2 performance marketing is still the most scalable acquisition channel, but to make it sustainable, strong monetization needs to be in place. We'll cover that in more detail in the next section. Okay? Punta tayo sa next section.
Organic growth. Organic growth is essentially free. You use your community to spread the word. Ayan, yun nga yun. Word of mouth. Incentivize growth. So, ina-incentivize nila yung mga totoo to kasi nung sa Project Voyager, kailangan mo mag-invite ng mga friends mo, then may additional crystal ka na makukuha na which is pang-upgrade mo dun sa iyong dino. Then, aastig na yung itsura niya. Ano nga yun sa akin, naka-space suit. No? Ay, nakakatawa din, no? Na-incentivize yung mga gusto mag-share nung mga ano na yun. Pero wala kang, wala kang ginastos dun. Wala akong ginastos dun sa Project Voyager. No? At kahit dito sa Craft World, kaya ako gumastos nung iba kasi hinabol ko lang yung avatar na gusto ko. Tapos yun. No? Yun yung panahon ng Rise tsaka ng Axie. Ayan. Performance marketing. Ayun na nga. Yung performance marketing is more predictable but carries ongoing costs. So, ang simple lang daw ang goal, revenue from new users must exceed the acquisition cost. You just spend more on marketing. Combining all three, most Web3 games rely heavily on organic and incentivized growth. Yun na yun. Which often doesn't lead to sustainable user acquisition. Craftworld is uniquely positioned to acquire players through traditional performance marketing as well, enabling more stable and scalable growth in the long term. We believe a balanced combination of these strategies, leveraging occasional virality, cautious incentivization, and consistent performance marketing delivers the best result for sustainable user growth. Ayan. Next is monetization. Historically, new gaming eras emerged alongside shift in business model, premium games on PC, free-to-play on mobile, and now blockchain technology can introduce another significant shift through the player-owned economy. Our approach combines established monetization methods with a new model we call nano token fees. Ayan. So may mga talaga sila, may mga fee na kailangan mo bayaran once na nagtitrade pero hindi mo talaga siya mararamdaman sa sobrang liit. Ganun siya kaliit. No? Traditional monetization, ito nga yun. Microtransaction, yun nga yung microtransaction, yung mga nagbabuy and sell ka, naglilipat ka ng resources mo. So may konting fee yun, no? Sobrang liit, di mo talaga siya mapapansin. Ads, yan ang pinakagusto ko sa game na ito. So, meron silang ad. No? Teka, ang pangit naman ata ng laro na may ad. Pero, isipin nyo, yan yung kinukuhanan talaga ng revenue ng Craftworld. At hindi tayo ang kinukuhanan ng malaking revenue. Kinukuhanan tayo sa mga microtransaction, oo. Pero, syempre, ano ba naman tayo para dun sa mga nag-a-advertise ng mga ads nila doon sa mismong game. Mas healthy talaga rin ang isang game, lalo pagdating sa Web3 na merong mga ads. Bakit? Kasi at least, nagkakaroon sila ng revenue para may develop pa more mas pa yung game. Ano bang mas gusto nyo? Na sa ads kunin yung revenue ng game na nilalaro natin to improve or sa atin kukunin? Pag-isipan nyo mabuti. Next. Ay, nga pala. Yung sinasabi nilang ads dito is choice mo yan kung gusto mo manood ng ads. Kasi kagaya niyan, manonood ka lang naman ng ads dito once na gusto mong i-times 2 yung production rate mo. Kung ayaw mong manood ng ads, galit ka sa ads, okay, di normal production ka lang. Pero kung gusto mong maging times 2 yung pagpo-produce mo, yung 1 hour gawin mo lang 30 minutes para mabilis patapos, i-choice mo yun. Yun yung sinasabi ko, hindi yung pag-open mo pa lang ng app, may ads na. Minsan di mo alam kaliwat kanan, may ads na nalalabas, no? Pero yun yung pangit. Kasi syempre, naglalaro ka, kalagitnaan, magne-next ka ng laro. May ads muna bago yung laro. Diba? Yun yung mga Kaya don't get me wrong. May ads ito, pero choice mo yung kung gusto mong manood. Pag nanood ka ng ads, times 2 production. Kung ayaw mo, okay lang. So, regular production ka. Ganon. Next. Ayan, yung nano token fees, monetizing engagement. Ayan nga yan. Each time players perform a certain action, yun nga yun. Very small token fees. So, ito yung fees naman, yung decentralized exchanges. Yun yung pag nagta-transfer from wallet to game.
Player alignment, nano tokens fees eliminate pay to win issue as players aren't forced to spend large sums of upfront. Ayun nga, totoo to. Hindi mo kailangan mag-produce ng hindi mo kailangan gumastos ng malaki para lang maging competitive dito sa laro na to. Actually, kung ikaw ay mag-e-effort lang talagang magpupuyat ka, talagang magiging ahead ka dito sa game na ito. Naalala ko may kasabay ako maglaro nito, parehas kaming level 1 nung nagsimula, no? So naiwan ko siya ng ilang level dahil doon sa pagpupuyat ko, talagang pag-focus ko lang doon sa laro, no? Pero hindi ko kailangan gumastos ng malaki para mag-advance dito sa game na ito, no? Ganun siya kaganda, ganun siya ka simple laruin. Okay, Dinocoin ay nga yung kanilang utility token. Siya yung mismong primary currency, uncapped, no? Dinocoin initially have 1 billion token distributed during Project Voyager. Yan. So, yun nga yung na-airdropan yung mga una naglaro ng Project Voyager. Not designed for value accrual. Dinocoin is designed purely for gameplay and utility, not as a speculative asset. Ayan. So, napaka-clear nila dito. Oy, Dinocoin, siguro maganda yung laro na yan. Nandun sa Craft World, bibili ako, baka tumaas ang presyo. Hindi ganon. Hindi siya minamarket ng Craft World para maging speculative asset. So, ginagamit lang siya sa gameplay at utility lang. Community owned, walang allocation sa insider. Ulit, di ba? Walang allocation sa insider. So, walang mga big man dito. Oh. No token reserved for team members, mga investor or influencer, or no private sale. Madalas kasi once na naglo-launch yung game is meron muna nakakabili ng mas maaga kaysa doon sa mismong launch. Dito wala. So pinakita naman nila yon doon sa kanilang report na lahat ng sumali noon is nagkaroon ng distribution doon sa mismong game. No? Only Voya Treasury has the ability to mint additional tokens. Community controls remains central. So pinakamalaki paling may hawak is yung community. Manage inflation, Dinocoin supply will increase gradually, preventing hoarding and ensuring a balanced, accessible economy for all players. So, yung Dinocoin daw, hindi daw siya limited. Hindi siya kagaya ng ibang tokens na hanggang 1 billion token lang. So, ito is dumadami ng dumadami. Bakit? Kasi para mapigilan nga naman yung mga tao na nag-hoard o nag-hold ng token. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga siya speculative asset no? Parang nakikita ko dito is parang talagang gagamitin mo lang siya as utility at saka as para lang dun sa game. Crafting, trading, ganun lang. So hindi siya talaga para yung pag nag-invest ka ngayon tataas over time. Hindi kasi may inflation siya. So over time bumababa ang value niya. Ganun. Next tayo, Voya ecosystem. Our goal is to create an interconnected ecosystem of different games. Ayan, so nanggagawa na nila to. No? Nag-introduce din sila ng ibang laro. No? Nakikilala rin yung ibang laro at nakikilala rin sila ng mga ibang mga player na hindi sila kilala, no? Dahil dun sa ganong klase nilang ecosystem. Ayan. Craft World serve as a foundation layer of our ecosystem, with other games connecting to it as modules, each bringing unique benefits such as virality, broader audience, or social media integration. Currently, we have 2 additional games in development that directly connect to this player-owned economy. Project Voyager, yun nga yun, a Web3 growth game, at saka Dinogotchi, an AI-driven Tamagotchi-style game on X. So, hindi ko pa na-try yung Dinogotchi na yan. No, so, pero ngayon ko lang din nabasa itong Dinogotchi na to. Yung Project Voyager yan, tapos na to Last year ito na ayan, yung Project Voyager, yan na siya. So, tapos na to. Na service na ito, na gawa na ito last year. Diyan ako kasali, yung Dinogotchi, hindi ko pa na-try. No? Next na natin. Future modules and third-party games, ayun nga, yung
nag-i-introduce sila ng ibang laro. Team and company. Our founding team and core members have deep experience from successful Web2 gaming companies including co-founder ng Colibri Games, creator ng Idle Miner Tycoon with over 100 million downloads, later acquired by Ubisoft. We have direct experience scaling games, fostering active communities, and running profitable gaming business. Additionally, we're backed by leading investors including 1KX, Makerspace, and Rockaway, who fully support our long-term vision. Ayan, fun. Yung Web2, player spends, okay. So, ito rin yung kanina, okay. Everyone, community, so fun in Web2 games. Everyone, communities, Web3 greatest strength. So, forever, we strive to build a sustainable, profitable business that can support itself over time. Although we raise funding, profitability remains crucial to our long-term success and vision. We manage our resources carefully, maintain a lean and effective team, and have secured sufficient runway to build thoughtfully. Sustainability is equal to important for our game economies, which is why we carefully manage token launches and economic design. We're just getting started and invite you to join us on this exciting journey, building the future of gaming system by step with Voya Games. Okay. So, tingnan natin yung looking forward. Crawford is the first brick, Project Boy is the next, Dynagochi should follow. We lay each one, test stability, and continue. This patient, measured build-up is how we avoid the fate of some other project that collapses under the weight of ambition and haste. So, yun nga, yung mga laro na masyadong ambisyoso at nagmamadali. So, yun. So, sila naman is carefully tinitignan muna nila step by step. No? The voyage ahead, launch Craft World on mainnet, grow our player base on mainstream, expand the ecosystem with new modules and possible welcome external developers, establish Voya Game as leading example of how to Web3 gaming right, fun games, real player ownership, and sustainable economies powering it all. We often say we are on a voyage. Kaya pala Voya, no? Voyage. A journey into uncharted water of gaming. We welcome everyone, casual players, hardcore gamers, game to enthusiasts, to join us on this journey. Together we're building an economy and world brick by brick that could truly change the way games and communities interact. So, anong masasabi ko dito? So, kung i-rate ko ang project na to, so 4 out of 5 siya sa akin. Bakit? Kasi yung practice, yung morality na gusto ko ring matutunan or ma-share dito sa mga tao is nagta-tie up kami pagdating sa ganong paniniwala, no? Sabi ko nga sa inyo, kapag ang isang game is meron talagang may dahilan, may matututunan ka doon sa game na yon, is talagang worth it siyang laruin. So dito kasi hindi lang tayo ini-introduce sa Web3 para maglaro or kung ano man, no? Hindi lang tayo ini-introduce dito sa Web3, kundi para mas maintindihan natin kung paano ba gumagana yung blockchain, cryptocurrency, NFT asset. Madalas kasi sa mga bagay-bagay, lalo sa mga tao, kailangan mas simple mo mapailuwanag yung mga bagay na komplikado. No? Siyempre, hindi naman lahat tayo is pare-parehas ng understanding, pare-parehas ng capability para mag-gets kagad yung mga bagay-bagay. Kaya, sa simpleng laro, so dito, mas ma-explore mo pa yung mga crypto asset, cryptocurrency, and blockchain. No? So tayo naman, may responsibility naman tayo na mga gamers, tayong mga nagtatry ng mga laro nila na kailangan responsable din tayo sa pagpili ng ating mga games na gusto nating subukan. Bago kayo maglabas ng pera dito, kailangan pinag-aralan nyo muna
yung mga, kung ano ba yung mga dapat ninyong chine-check once na naghanap kayo ng mga game. Bakit? Kaya mas maraming nai-scam, maraming nararag pull, maraming mga bigla na lang nawawala yung mga project kasi nandun tayo sa mindset na tinitignan lang natin is yung pwedeng kitain. Napakal-babaw na reason yan kapag yun lang ang nasa mindset mo. Kung ikaw ay nag-e-enjoy at gusto mo talaga yung laro na nilalaro mo, kagaya ng tingnan natin kagaya ng ML, kagaya ng COC. Sipin yung ML, may mga ranks na matataas na pwede mo pang ibenta dahil may mga skin ka na mga nakuha, mga limited edition, may mga napalanunan mo. So, binibili yun. Bakit willing tayong bumili ng mga ganong bagay? At bakit kailangan natin magsumikap para makuha yung mga ganong collectible? Kung nag-e-enjoy lang tayo dun sa laro. Ganun siya, ganun yung magandang klase ng gaming na magandang ipakilala sa Web3. Ang maganda lang sa Web3, once na dito ka nag-integrate ng mga reward system mo, talagang hindi ka mai-scam. Pag dito mo in-integrate yung reward system sa Web3, part na siya ng sistema ng isang laro. Hindi kagaya ng mga nakikita ko sa Facebook na merong nagbebenta ng mga asset nila, ng Axie nila sa Facebook, tapos nagbibigay ng asking price, tapos ipapadala yung Axie, tapos hindi naman siya babayaran or nagbayad na siya, hindi pinadala sa kanya yung Axie. Yun kasi hindi natin naiintindihan yung blockchain. Pero kung sa marketplace ka bumili, no, secured ka, alam mo na talaga may katansak ka, hindi ka i-scamin. Yun kasi yun Tapos din pa, mas safe pa, mas tiwala pa ako na sa totoo lang, hindi mo kailangan ng salitang tiwala pagdating sa blockchain Bakit? Kasi yun nga yung dahilan kung bakit may blockchain technology. Trustless siya, hindi mo na siya kailangan pagkatiwalaan. Bakit? Kasi sistema na siya. Mangyayari yung transaction, pero pag wala yung transaction doon, so fraud yun. Hindi yun totoo. So, ibig sabihin, ibebenta mo sa akin isang item, tapos ako bibilin ko sa'yo, pero wala ka pala nung item na yun. So, makikita sa blockchain yun. Ganun siya. Hindi mo na kailangan ng kaliwaan. Hindi mo na kailangan ng kailangan mag-usap. Basta binibenta ko to, bilin mo. Tapos, ganun na lang siya kasimple. No? Yun yung mga bagay na dapat natututunan natin as mga players. Lalo na hindi lang sa mga players, tayo mismo na bilang mamamayan, alam natin yung mga ganong technology na hindi naman natin maiiwasan ng blockchain Bakit? Kasi sooner or later, pwedeng yung mga anak natin or yung mga apo natin, sila na yung magmamana niyan. So dapat tayo ngayon, dapat inaaral na rin natin. Bakit? Kasi kahit ayaw natin o gusto man natin o sa hindi, darating ang blockchain at babaguhin ang mundo. At tayo dito sa KEG, gusto nating ipakilala yung mga blockchain at yung technology ng cryptocurrency sa mga tao sa paraan na simple at mag-e-enjoy tayong lahat. So, sa gaming. So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig, KAG. At sana, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Kung may mga comment kayo or may reaction kayo dun sa mga diniscuss natin ngayon, comment down below. Tapos kung ikaw naman ay naghahanap ng mga ganitong klase ng news, ganitong klase ng mga content, no? Mag-subscribe na dito sa akin channel at dito mapag-uusapan pa natin yung iba pang mga games na active pa rin ngayon sa market, active pa rin ngayon sa crypto, at magkakaroon din tayo dito ng mga review dun sa mga naging
Kakaroon din tayo ng review dun sa mga project na mga nag-fail or biglang nawala yung mga developer, nawala yung mga nirag pull na mga game, at ano yung mga pwede nating matutunan doon sa mga project na yon na magiging pundasyon natin sa pagpili ng maayos na game para maiwasan natin yung mga ganong klase ng mga project. Maraming salamat sa inyong lahat, KAG, at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating content. Game on!